Hallelujah, 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 Hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ko, hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan at nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Aral tungkol sa misyon ang ating narinig mula sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Aral tungkol sa misyon. Sabihin nga po ninyo, misyon. Isinugo o ipinadala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa iba't ibang lugar para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang misyon ni Jesus, magpagaling ng mga may sakit, buhayin ang mga patay, at palayasin ang mga demonyo. Lahat ng kapangyarihan at kakayanang ito ng mga alagad ni Jesus ay ipinagkaloob sa kanila ni Jesus ng libre. Walang bayad. Kaya sila nakapagpapagaling. Kaya sila nakapagpapalayas ng demonyo. Kaya sila nakakabuhay ng patay ay dahil binigay ng Diyos mula kay Jesus. Hindi sa sarili nilang lakas, hindi sa sarili nilang galing, kundi mula kay Jesus. Kaya nga, mahigpit ang bilin ni Jesus sa kanila. Yamang kayo'y tumanggap ng walang bayad,
magbigay naman kayo ng walang bayad. Isa itong mahigpit na bilin. Kaya para matupad ang bilin ni Jesus, hindi niya sila pinagdala ng anumang salapi, supot, pihisan, panyapak, ni tungkod. Dahil ang gusto ni Jesus ay umasa ang mga alagad sa Diyos. Umasa sa Diyos. Ito ang pinagkaiba ng misyon sa trabaho. Sino po may mga trabaho dito? Taas nga ang kamay. Maraming walang trabaho. Maraming walang trabaho. Ano? O sige, sino ang may mga misyon dito? Taas nga ang kamay. Marami-rami naman ang wala mang trabaho pero may misyon. Kasi pagkaiba naman talaga ang misyon sa trabaho. Ang misyon ay kasunduan ng sarili sa Diyos. Kaya nga, yung dasal mo na, Lord, kapag pumasa ako sa board exam, tutulong ako sa mahirap. Yan ay misyon. Diba? Hindi lang trabaho, kundi misyon. Kasunduan mo sa Diyos. Kasi, alam mong, hindi sa iyong sariling talino, hindi sa iyong sariling galing, kaya ka pumasa sa board exam. Kaya nga kapag pumasa ka, tutulong ka. Yung profesyon mo, hindi na lang isang trabaho, kundi misyon. Yung panalangin mo na, Lord, kapag umunlad ako, kapag nagtagumpay ang negosyo, magdo-donate ako. Yan ay misyon. Lord, kapag gumaling ako, magsaserve ako, maglilingkod ako. Hindi trabaho. Yan ay misyon. Kasi kasunduan mo yan sa Diyos. Pero iba ang trabaho. Ang trabaho ay kasunduan ng tao sa amo. Di ba ganon? Kapag ikaw ay pumasa sa trabaho, natanggap sa trabaho, may kasunduan ka sa iyong amo. Tatanggap ka ng ganitong halaga. Ang trabaho mo 8 to 5. Ikaw ay magtatrabaho ng ganito. Kasama sa trabaho mo ito. Kasunduan ng tao sa amo. Kaya nga, kapag hindi mo nagawa ang kasunduan, ano mangyayari? Bawas sa sweldo. Meron kang sanction. Patatawag ka ng HR kasi meron kang hindi nasunod. Yan ang pinagkaiba ng misyon sa trabaho. Pangalawa, ang misyon ay ginagawa ng walang kapalit o walang bayad. Samantalang ang trabaho ginagawa ng may kapalit o bayad. Ang lagi kong imahe dito at halimbawa, yung isang nanay na naglaba, na malantsa, naglinis ng bahay, nagluto, sa huli, humihingi ba ng bayad? Mga nanay, walang bayad yan. Kaya wag hihingi ng bayad sa anak. Wag hihingi ng bayad sa asawa. Hindi, ano lang yun, palubag loob lang, di ba? Wala nang bayad yun. Pero, ang kasambahay na naglinis, naglaba, na malantsa, nagluto, pagkatapos ng buwan, merong bayad. Bakit? Kasi, parehas man ang ginawa, magkaiba ang misyon sa trabaho. Malinaw? Ang misyon, walang kapalit, walang bayad. Samantalang ang trabaho, may kapalit, may bayad.
Pangatlo, ang misyon ay nakaasa sa Diyos. Nakaasa sa Diyos. Nagagawa mo, nagagampanan mo ang dapat mong gawin ay dahil umaasa ka sa Diyos. Kaya ka hindi napapagod, kaya ka hindi nagsasawa kasi nakaasa ka sa Diyos. Ang iyong lakas ay mula sa Diyos. Samantalang ang trabaho ay nakaasa sa kumpanya. Di ba ganon? Pag wala ng kumpanya, wala ng trabaho. Pero ang misyon, hindi natatapos. Hindi nawawala. Ang trabaho, may hangganan. Kapag retiro, tapos na. Kasi nakaasa lang sa trabaho, sa kumpanya. Pero ang misyon, habang buhay, hanggat buhay, kasi nakaasa sa Diyos. Hindi natatapos dahil ang Diyos ang nagpapanatili, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. At panghuli, ang misyon ay kaloob ng Diyos. Samantalang ang trabaho ay kaloob ng amo. Ang misyon, bigay ng Diyos. Ang trabaho, bigay ng amo. Parang pagtuturo, para sa ibang guro, isa itong trabaho na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Pero para sa ibang guro, tinuturing nila itong misyon. Misyon kasi hindi lang sila nagtuturo para magtrabaho, magbigay ng kabuhayan, kundi sila'y nagtuturo ng libre para ang bata ay matuto. Yun ang misyon. Misyon hindi magturo, kundi para matuto ang bata. Kasi kung puro lang pagtuturo, kapag tapos na ng oras, pagtapos na ng klase, tapos na ang trabaho. Pero ang misyon, kahit tapos na ang klase, hindi titigilan ng bata hanggat hindi natututo. Ganyan din sa pagiging doktor, hindi lang magpagaling, kundi manggamot hanggang gumaling ang pasyente. Ganon din ang nurse, hindi lang mag-alaga, kundi magkalinga. At dito naman natin kabibiliban ang bidang santo sa araw na ito. Siya si San Bernabe. Si San Bernabe ay isang Hudyo na sumunod kay Jesus matapos ang kanyang kamatayan. Ibinenta ni San Bernabe ang lahat ng kanyang ari-arian, ang lahat ng kanyang kabuhayan at ipinamahagi sa kanyang komunidad at sa mga mahihirap. Iniwan niya ang lahat para ipagpatuloy ang misyon ni Jesus na mangaral ng mabuting balita sa iba't ibang lugar. Kung tutuusin, hinigatan ni San Bernabe ang bili ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo. Ang sabi ni Jesus, huwag magdala ng supot, huwag magdala ng salapi, bihisan, panyapak at tungkod. Pero si San Bernabe, ibinenta niya ang lahat-lahat ng meron siya. Ibinenta para ipagpatuloy ang misyon. Totoo naman, dahil kung hindi niya binenta, siguro ang laging nasa isip ni San Bernabe, paano na yung aking ari-arian? Paano na yung aking kabuhayan? Dahil wala na, binenta na, hindi na niya iniisip. Laging nasa isip na lang ay ang kanyang misyon. Dahil ang misyon, umaasa na lang sa Diyos. Ang trabaho, umaasa sa kabuhayan. Ang ganda ng buhay kapag may trabaho.
Pero mabuti ang buhay kapag may misyon. Dahil ang halaga ng buhay ay hindi nasusukat kung ano ang nakukuha at nakakamit ng dahil sa pagtatrabaho, kundi ang halaga ng buhay ay nakikita kung ano ang nagagawa natin sa tao. Madalas, nasusukat ang halaga ng buhay sa kung magkano ang meron tayo. Pero ang halaga ng buhay para sa Diyos, nasusukat kung ano ang nagagawa natin sa tao. Mga kapatid, parehas na mahalaga ang trabaho at misyon. Dahil ang trabaho ang magbibigay sa atin ng kabuhayan. Samantalang ang misyon ang magbibigay sa atin ng buhay. Walang saysay kung tayo ay nabubuhay lang ng dahil sa trabaho. Kaya tayo napapagod Kaya tayo nagsasawa dahil ginagawa mo lahat bilang trabaho. Pero ang buhay nagkakaroon ng kahulugan ng dahil sa misyon. Dahil ang misyon mula sa Diyos at mula sa pag-ibig ng tao. Amen. Amen.